Kaugnay pa rin po ng pagdiriwang ng pista ng ating Nazareno. Live sa studio, sina Father Larry Faraon at Professor Xiao Chua, isa pong historian. Para mas makilala pa natin bakit ganito ang hinahanga ang uri ng pananampalataya ng Pilipino sa buong mundo. Ayan. Father, good morning. Morning. Ciao. Magandang umaga po, makasigsay. Nice seeing you again. Opo, Taon-taon last tayo year. nagkikita. Okay. Merong nagsusulong, no? Itong ating Department of Tourism, yung international pilgrimage na raw itong ating pista na ito. Anong ibig sabihin ng international pilgrimage, Father? Sa anong unawa niyo diyon? Siguro parang global na siya, yung bang it is ina-open na ng church sa iba't ibang bansa, yung Okay. pilgrimage. Kasi tulad ng Lourdes, no? Oo, tama. Yan, tulad ng mga, yung sa Fatima, no? It's an international Kaya pilgrimage sa Holy site, Land. no? Holy Land, oo. So, maaaring ganun ang konsepto nun. I think it's about time. Ay, may buksan nakita na talaga. tayong mga dayuhan naman. Oo, marami. Pero nga, Masyado yung na. unang bugso ng mga dayuhan, mga turista, no, mga curious, ito, serious pilgrims na ito. Na-convert na. Oo, talagang they really go there to pray at saka to get the indulgence, no, dun sa na yon, sa pilgrimage na yon. Kanina, siya pinag-usapan namin nung aming mga kasamang co-host dito, sina Pia at si... Sabi ko, dati ang pista ng Nazareno is news item lang, no? Parang sa gitna ka, kundi nga, huli pa eh. Pero ngayon, headlines na siya, pati sa mga dyaryo, no? So, kailan nagsimula yung ganong interest at dumami pa yung deboto nito? Well, una sa lahat, kung titignan mo yung mga lumang larawan ng pista ng Quiapo, panahon ng Dinadayo na Espanyol, talaga, panahon ng Amerikano, Okay. medyo konti pa lang eh. Lumaki yan actually, post-war. Sabi ng mga deboto, pagka habang humihirap ang buhay, nagkakaroon ng dumadami yung mga tao. At nung dumami yung tao, hindi na maiwasan na yun na nga, parang nagkakagulo. Ayun. No? Tapos ang nangyari dyan, noong 2006, para mas marami ang, ang dumayo, 400 years ang Nazareno sa Pilipinas noon, 1608 siyang dumating. Ang ginawa ay ibinalik siya dun sa lugar kung nasaan dating unang simbahan ng Nazareno. At ito'y Luneta. Okay. Oo. Yung doon sa may Cascade, doon sa may Orosa, yung dating simbahan ng San Juan Bautista. So doon siya... Nandun yung imahe dati? Dati, Okay. 1608. At hanggang 2 taon siya doon. So doon, binabalik, kaya traslasyon. Kasi from 1606 to 1608, dinala sa Intramuros. And then 1787, dinala sa Quiapo. So to commemorate the transfer from Luneta to Quiapo, Yun yung ginawa ito. traslasyon. Kaya ang daming So ngayon, lalo siya lumaki kasi Luneta ba naman yung mo, Tapos siyempre yung media, malaki din yung naitulong niya dahil kino-cover nga nung mga morning shows. So ang dami-daming naging factors. Kaya ang nakikita laki-laki na sila. siya, nakikita sila. Okay. Father, ito yung kasi kahit pa paano, ang iba naman may mga kritiko pa rin diyan yung uri daw ng pagsamba sa idolo, no? Idolatry na. Siyempre malinaw din sa mga verses ng Bible na so paano pinapaliwanag ng simbahan na hindi ito isinasama sa ganung uri ng pananampalataya. Yun na nga malimit nga ako sa dyan, parang idolatry daw na sinasabing yung bang sinasamba yung yung imahe, no? Pero alam mo, naobserbahan ko naman sa tagal ko ng pagiging pare, no? Nakita ko naman na alam naman ng mga tao na hindi na hindi naman Diyos yung hinahawakan na, imahe, hindi naman siya Alam naman nila na yun parang simbolo lamang kasi napaka-symbolic ng faith natin, no? Ang faith natin talagang it runs through symbols, nabubuhay sa mga simbolo Kaya yung makahawa ka lang, makatingin ka gano'n, makalapit ka lang konti, yung parang feeling nila they're getting in touch with the Lord. Kahit yung pagpapunas-punas na gano'n. Alam naman nila Sana makatulong may moderno ang paliwanag yan. Ito yung signal natin sa langit. Kasi, di ba tayo pag walang signal, walang signal. Ngayon, ito 3G. 3 persona naman yan. May 3G. Ito yung paraan para makipag-communicate ang Diyos at ang tao ganun din sa Kanya. Yung sinasabi nilang theology of touch. Alam mo, nasa Bible din naman yun. Di ba meron isang babaeng dinudugo ng matagal na matagal. Tapos nakita niya si Jesus, naglalakad na gano'n. Sabi niya, hindi niya inambis yung harapin si Jesus, pagalingin mo ako, Panginoon. Hindi Sabi niya, mahawakan lang yung laylayan ng damit. Okay na sa kanya. Okay, Tapos gumaling siya, no? Yan simpleng touch lang, di ba? Oo, may hindi nga humawak sa kamay, may hindi nga ginono ni Jesus. Sabi lang niya, makahawak lang ako sa laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako, sabi niya. Tatlo lang yan Hope, faith, and love. Yan, nasa Bible yun Okay. Siya, ano itong mga dala-dala mong collection mo ba to? O talaga? Ilang taon na rin yan? Ito yung pinakamatanda sapagkat ito yung damit ko
nung ako ay bata pa. Dahil Halata, ah. ipinanata. Pakita mo, Oo, pakita ito. mo. Ipinanata Ayan, ilan taon ako ka niyan, ng ilan taon ka niyan? mga 4 years old, 5 years old. Pinanata ko ng mother ko sa Pong Nazareno. Malaking papel No? yung magulang, ano? Oo, Okay. si Mrs. Ako rin, tatay ko, kaya Vilma na-expose Chua. ako. Kasi may sakit ako noon. Sinasabi nila na parang mamamatay daw ako by 6 years old. Pero Okay. pagka ako'y pinanata, no, yung mother ko nag-cling sa Novena, faith na yon, okay. no, at ako'y nabuhay, no, ng 6 years old, mabubuhay na ako ng normal, no. So yun. Ako hindi na ako Katoliko ngayon, no. I'm looking at this very much as an anthropological and historical phenomenon, no? Okay. Pero ang laki pa rin ng respeto ko sa Black Nazarene devotion. Kasi that is the faith that sustained my mother. Oh, At ang ano makikita yung iba? mo, Ayan. ito naman, yung Katolisismo sa Pilipinas, naging successful siya kasi kailangan natin tanggapin dahil nag-adapt siya ng mga pre-colonial na mga ng mga faith systems. For example, yung Anitoismo. Yung Anito, pinapahiran ng panyo o kaya iniinom yung katas ng mga namatay, no, sa North para i-transfer yung power. Okay. Ngayon sa Nazareno, meron silang sinasabi na pagka pinunasan mo yung Nazareno, yung Santo Entierro, May may power kapangyarihan na yung panyo, yung potensya, nagiging parang anting-anting din siya. So, yun yung na hindi ito fanatisismo, malalim ang ugat ng Nazarene devotion sa kulturang Pilipino. At ito yung isang makikita ko na misconception ng ibang tao. Sabi nila chaos, walang order. Pero tignan mo, 1,000,000 ang tao na nandun. Nagkakagulo daw sila sa Nazareno. Pero pag nakita mo, ilan ang nasugatan? 300? Ang patay kung minsan wala, di ba? Tapos kung makikita mo, mayroong ayos, may daloy, may sariling kultura. Ang Nazareno, may sariling sariling language. alon. May alon. Na, kung alam mo yung May ginagawa dayog, mo nandun. No? So, tapos pag nahimatay ka, hindi ka sasagasaan ng mga tao. Iaangat ka. Itaangat ka nila at nandun ka na sa gilid. No? This is Kanina kinukwento ko Filipino yung unang phenomenon. pasan ko. Tinitignan ko pa lang, iniisip ko pa lang nasa taas na ako kasi ang tao nagpasan sa akin. Yan na nga. Kasi Exactly. inaalala ko rin sarili kong kaligtasan, di ba? Pero inangat ka ng tao, ibababa ka ng tao. Huli na lang, Father, siguro, paano dapat tingnan ng isang mananampalatayang Katoliko? Anong mensahe nitong pistang ito para sa buhay nating lahat? Ito napaka-positibo. No? Ang sabi ni Monsignor Clem Ignacio, mukhang dadami ngayon. Kung hindi man dodoble, baka madadagdagan pa ng gusto. Kasi nga, nanggaling tayo sa isang napaka-bigat na pagsubok sa buhay. At alam mo naman na sinisimbolo ng Nazareno, si Kristo na medyo may dalang krus, medyo nakaluhod ng konti, Nahihirapan naka-genuflect, nahihirapan, ibig sabihin sa weight of the cross. Sakripisyo, No? Kaya yung sakripisyo, yun parang bahagi na ng kultura ng Pilipino. Nasa consciousness na niya yun. Pero alam din ng Pilipino na kaya niyang tumayo dito, na kaya niyang mandar, mag-move, ano? Kaya yung pag-move na yan, yung translation na yan, yung position na yan, simbolo yan ng Pilipino na kaya niya, kahit nahihirapan siya, may pasan siya ng krus, kaya niyang umabante, kaya niya mag-move Masaya on. ba Diyos Ama na nakikita yung mga... Oo, masaya, anak niya, siyempre. ganyan? Okay. Tayo nga, masaya. Siya pa. Okay, maraming salamat, Father Larry Paraon at Professor Xiao Chua. Next year. Maraming salamat po. At yan po ang ating dagdag na edukasyon sa pagbibigay po ng pagmamahal ng ating mga kababayan, mga Katoliko sa poon ng imahe ng poong Nazareno.